Yan. Yan, kamusta mga kababayan ko sa Pilipinas, sa Los Angeles, Toronto, Sydney, London, Dubai, Riyadh, at lahat ng sulok ng mundo. Kung saan mang may Pinoy na lumalaban araw-araw. Ako sila ng inyong hashtag #WalkWithLan, your go-to for Pinoy political commentary from Manila to the Middle East para sa kabataan at OFWs. Hoy, Gen Z, at mga millennials, ready ba kayo for a couple of minutes dive na magpapabago sa inyong view sa ating government? Okay, imaginein mo ikaw OFW sa Jeddah. Okay nagpapakapagod ka sa construction site para sa 20,000 pesos remittance mo na pupunta sa flood control projects na ghost projects pala At ngayon breaking news, si Senador Rodante Marcoleta ang ating superhero diyan sa Senado. Ginisa na ang magkapatid na Rimulya, si Justice Marcoleta si Justice Secretary Boying Rimulya at ang kanyang brother na si Governor John Vic Rimulya. Bakit? Dahil sa anomalous flood projects na nagkakahalaga ng 30 billion pesos na dapat sana ay nagproprotekta sa atin laban sa baha, pero nag-enrich lang ang bulsa ng mga traditional politicians na yan. Okay, parang adobo ito mga kaibigan. Marcoleta, ang luto, Remulla Brothers ang karne na natutuyo na sa power. At si Davao Mayor Baste Duterte, sabi niya, ipapakulong ko yan. No, parang teleserye. Pero real talk, ito'y para sa mga kabataan. Sa hirap makahanap ng trabaho dahil sa corrupt infrastructure at OFWs na nagbabond paper sa Hong Kong para sa pamilya na apektado ng baha mga kaibigan. Ngayon sa loob ng ilang mga minuto, i-breakdown natin bakit pro Marcoleta tayo, bakit anti-Remulla dynasty tayo mga kaibigan, at paano ito nakakaapekto sa 2028 elections para sa inyong future mga kabataan. Oo, fair game both sides, pero hard-hitting truths mga kaibigan. O kung first time mo dito like na agad, subscribe para sa weekly takedowns. Comment naman kayo dyan, DDS Forever o OFW Power. Below i-share nyo sa mga OFW groups sa Facebook, at kung kayo sa States o Canada, hit that super thanks. Your $5 helps me keep this adobo spicy. Tara, simulan na natin. Wala pang nagbibigay po ng dollars Joke lang po yan. Okay, una, let's set the scene Storytelling mode muna tayo mga kaibigan. Isipin mo, si Juan 25 years old nako, Gen Z sa Caloocan City, unemployed dahil walang maayos na infra projects. O si Maria, a millennial OFW sa Milan, Italy, nagsisend ng $500 monthly from her nursing gig para sa pamilya sa Cavite na lagi nang binabaha. Bakit? Dahil sa 2022 to 2025 flood control projects na nagkakahalaga ng 30 billion pesos awarded sa 9 companies ng Diskaya couple, si Curly at Sarah. Ghost projects daw substandard at kickbacks hanggang 25% sa mga congressmen. Okay, ayon sa Senate Blue Ribbon hearing September 8, 2025, kinilala ni Curly 18 na lawmakers na nakakuha ng lagay verifiable sa PhilStar at Inquirer reports. Okay, parang Pinoy Big Brother eviction night. Sino makakalusot sa WPP? Okay, pero seryoso ito'y hindi joke. Para sa mga kabataan, ito'y lost opportunities. Walang jobs sa real infra. Para sa mga OFW sa Qatar o Kuwait, remittances nyo ang nagpo-fund ng corruption. Okay, yung feeling na nagwo-work sa overtime sa Singapore tapos sa Pilipinas, pera mo nasa bulsa ng politiko.
Galit ka na ba? Comment down below mga kaibigan. Okay. Ngayon, spotlights kay Senador Rodante Marcoleta, dating Sagip Party List Representative, nanalo ng Senate seat sa 2025 with 15 million votes. Endorsed pa ng Iglesia ni Cristo. Bakit siya hero? Siya ang dating Blue Ribbon Chair na nag-umpisa ng probe sa flood scam ay September 8, 2025. He wrote to Senate President Soto to endorse Discayas sa WPP under RA 6981. Walang requirement ng return money first kung hindi sila most guilty. Okay, so Marcoletas po siya, pure justice para makapagpabigay sila ng testimonya laban sa big fish. Parang Marvel hero siya ang Iron Man ng DDS, fighting dynasty villains. Sa global context, tulad ng US whistleblower laws, dapat protektahan natin ang witnesses para sa transparency. Para sa mga kabataan sa Taguig o Antipolo, Marcoleta fights for clean government na magbibigay ng real jobs, hindi ghost ones. OFW sa Japan o South Korea, imagine niyo clean infrastructure means safer homes for your family. Okay. Direct to the point na tayo mga kaibigan. September 15, 2025, Marcoletas press con. Kukumprontahin ko si Secretary Boying Rimulya. Bakit? Dahil Rimulya denied their agreement na inapprove ng WPP for Discayas. Sabi ni Marcoleta, sabi mo, possible. Pero, prove it. At si Governor John Vic, ang DILG Secretary, kapatid niya, Dynasty King sa Cavite yung mga yan. From Congress to Governor to Secretary ng DILG. Okay, parang Revilla o Cayetano family. Ay talagang Rimulya Brothers equals epitome ng political dynasty na binabanatan ni Baste Duterte. Boying stance return money first pero RA 6981 says hindi kailangan if not both guilty. Parang no refund no mercy policy sa Shopee. Pero for corruption, ay nako, dynasty blacks new blood. Walang fresh ideas for labor rights tulad ng hirap ng Gen Z sa gig economy. Okay, sa Australia o New Zealand, remittances nyo biruin mo yan, 1 trillion pesos yearly. Nasasayang sa ganitong scams. Para sa mga Berlin, Paris, Amsterdam, same fight against elite power. Okay. Nako po. Enter Baste Duterte. Sabi niya, ipapakulong ko. Reaksyon sa Rimulya flip-flop. Parang Duterte legacy from war on drugs to war on corruption. Okay, para sa mga kabataan sa Davao o Cagayan de Oro, ito'y signal na 2025 midterms vote anti-dynasty. Bastes curse sa Marcos classic Duterte spice. Na parang adobo with extra sili. Ties to Marcos Duterte feud post ICC arrest ni PRRD March 2025. OFW sa Guam o Malaysia. This affects voting absentee. Laban para sa remittance, protection laws. Anti-DDS says overkill, pero polls show 60% support for probes. Okay, mga kaibigan, zoom out tayo sa US, New York City to LA, Canada, Sa Vancouver yan, UK, Italy, Milan, UAE, Saudi, Hong Kong, Japan. 2 million OFWs Sana all. Sana po lahat ng OFWs mag-subscribe na sa atin. Facing labor rights issues, remittances hit by Philippine corruption. Rimulya dynasty like Game of Thrones but no dragons. Just pork, barrel, mga kaibigan. Gen Z sa Kalamba o Bacoor, fight for better wages via clean government. Okay? Now, mga kaibigan, comment your story sa baba. Nako, excited na po akong basahin ang inyong mga komento sa ating YouTube channel. Magsi 6 years na po itong YouTube channel natin. We started 2020. Luto-luto lang muna. Tapos mukbang, tapos mga technical lectures. Tapos ngayon,
nag-level up na tayo. Tumutulong na po tayo sa mga OFWs at mga kabataan through political commentaries. Okay? Sana po, suportahan nyo ako. 100,000 subscribers po ang ating inaasam-asam. No? Sa madaling sabi, si Marcoleta po ginisa sa Rimulya Brothers Exposé's Dynasty Flaws sa flood scam, pro-justice, anti-corruption. Both sides have points, pero truths point to reform para sa mga kabataan at OFW sa Philippines, Quezon City, sa Toronto, Dubai, Riyadh, Sydney, LA. Ito'y inyong laban, mga kaibigan. Okay, like if Marcoleta's your hero, na katulad ng hero din natin, mga kaibigan. Subscribe for more. Hashtag Walk with Lan. Takedowns, ha? Aim po natin. 100,000 subscribers. Nakaka 18,000 tayo. O sana po this month, no, maka 20,000 tayo or at least hanggang October, no? Comment, ginisa na, or your OFW struggle. Share sa group sa Malaysia, Qatar, Sweden. At super thanks naman please, especially kayo sa States, Canada, Australia. Your support keeps this free and fierce. Tara, walk together for a better Pilipinas. Salamat at mabuhay ang Pilipinas.